Usap-usapan ngayon ang sistema ng pagre-responde kapag nangyari na ang mga kinakatakutang the big one. Sino nga ba ang unang dapat magsalba o maging first responder sa mga lugar na tatamaan ng kalamidad? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Franz. Attorney Mel, ano nga ba yung mandato ng batas pagdating dito, no? Pag nagkaroon ng kalamidad gaya ng lindol o kaya naman bagyo? Oo, alam mo malino naman ang local government code natin eh. Nasa ilalim ng local government code ng ating mga provincial officers, mga municipal officers, hanggang mga barangay officers. Sila nga ang sinasabing first responders. Sapagkat sila ang mga taon na nandoon mismo sa pangyayari ng sakuna, di ba? At alam mo, meron silang ano dyan, meron silang mga mandato dyan sa batas. Preparation, response, prevention, mitigation, at saka rehabilitation. Hindi nagtatapos ang kanilang trabaho pagkatapos ng bagyo. Sapagkat nga, sa pagkatapos ng bagyo, doon natin nakikita ang malawakang pagkasalanta o pinsala sa ating environment, pati na rin sa mga tao. Tutulungan nilang mag-recover yan. Kaya mula preparation hanggang rehabilitation and recovery, iyan ang sakop ng kanilang mga pananagutan. So hindi lang pala sa unang stage, dapat hanggang sa last stage, nandun sila. Oo, nandoon sila. Hanggang ngayon nga, yung nakita nating report kanina, di ba, yung hindi pa nga natatapos yung mga pabahay ng mga napinsala nung Yolanda. Dapat talagang matapos yun sa lalong madaling panahon. Dahil sa totoo lang, matutulong ang national government naman, Franz. Pero meron rin mga nakalaan na pera ang local government dyan. Meron na silang sariling pera. Ito naman, attorney, kapag sinasabing first responders, sino-sino sila at kailangan pa ba silang utusan? Yun nga, yung sinasabi natin, yung mga local government officials, yan yung mga first responders. Pero kailangan pa ba silang utusan? Well, hindi na dapat. Dahil Ganun. pananagutan niya, nasa ilalim inherent na ng kanilang mga mga tungkulin yan. Alam mo, meron tayong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahaba-haba. NDRRMC. Sila nag-uusap kami ni Franz. Ang hirap naman matandaan yun. Napakahaba. Pero sa local government, meron ring Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang sabi mo nga, may provincial pa merong dyan. PDRRMC, merong MDRRMC, meron pang CDRRMC. Kasi Nako, city, municipal, and provincial. Yan, Parang ang daing mga ahensya ng gobyerno. Tama. Pero nakalagay sa batas natin, dapat magko-coordinate sila at magtutulungan-tulungan sila. At magkaroon ng mga mahusay na komunikasyon. Dahil nga, kung wala, labo-labo na naman ang mangyayari dyan, di ba? Oo, kaya yan ang ating mga first responders. Alam mo, napakahalaga niya. Natatandaan mo, Franz, yung nangyari nung Yolanda, yung nagtuturoan sila, di ba? Yung sa Tacloban, at saka si Pinoy, tapos sinasabi ni Pinoy, first responder, tapos provincial. Dapat talaga sila alam nila kung sino ang magsisimula ng pagtulong, di ba? Pagdating naman sa pondo, attorney, may dinidikta ba ng halaga ang batas pagdating sa calamity fund? Paano ba itong sistemang to? Marami nagkakagulo dito sa calamity fund. Well, ang national government pwedeng magbigay ng calamity fund. Pero ang ating, at iyon ay ayon dapat ngayon sa Government Appropriation Act, di ba? Wala nang PDAP ngayon wala nang DAP di ba? Kaya dapat nakatuko yon sa ating pangkalahatang budget ng gobyerno. Pero ang local government, mandato rin sila mag-earmark, ika nga ng 5% ng kanilang mga earnings sa pondo para sa paghahanda sa mga pangyayaring ganyan. Kamukha halimbawa yung mga first aid kit, yung mga reserve nila mga bigas, o kaya yung mga life raft nila, di ba, yung kung bumabaha na. Dapat na angkop na yan, yung meron na sila niyan, naganda na sila. At 30% naman reserve fund para habang sumasagsag yung bagyo at kinakailangan ng mga gamot, ng mga blankets, meron na silang pondo. Mandando sa batas, dapat ihiwalay na nila ang 5% sa preparation at 30% sa reserve So fund. hindi pa lang basta, gusto ni Mayor ganito yung gastos, hindi pala ganon. Oo, dapat otherwise rin yan, baka technical memorization kung gamitin mo sa iba, Franz. Ayan, yan. Pag hindi naman kinaya ng LGU, attorney, yung kalamidad, kanino pwedeng lumapit? Na ang national government. So, sabi ng ating saligang batas nga, ang ating presidente ang pangkalatang supervisor o sinusupervise ang lahat ng mga local government. So, hihingi sila ng pondo sa ating gobyerno. Kaya alam mo, Franz, napakahalaga ngayon ng
let's say pagpasok ni President Duterte, ano, yung GAA na tinatawag, yung Government Appropriation Act, di ba? Kasi nga, di ba, dyan nagkaroon ng gulo dun sa tinatawag na PDAF. Normally kasi, ang ating General Appropriation Act, sasabihin okay, may 10 million. Sa emergency fund mo na lang yan, Mr. Governor, Mr. Senator, or Mr. Congressman. Napakalawak ng kapangyarihan. Pero ngayon, ang dapat gawin, i-detalye ngayon. Kung sumalanta sa bagyo, kung nagkaroon ng earthquake, kung nagkaroon ng sunog, Paano ginastos? papaano ginastos at papaano gagastusin. So, Ayan yan. marami Talagang- palang dapat i-comply dito, no? Hindi lang Oo. basta-basta gastos ng gastos. May Correct. calamity. Hindi naman pala nahagip ng alam kalamidad. mo, Franz, di ba minsan dapat kailangan mo ng flexibility dito. Kasi yung mga Tama. contingency, hindi mo talaga malalaman kung, alam mo, minsan nasa mata ka ng bagyo. You'll never know eh. Kung nasa mata ka ng bagyo, tahimik dun eh. Pero Di ba? pagdaan Because you're yan, in the eye. oo. Pero yung pagdaan, dun talaga ang hagupit, ang lakas. Ayan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.